parang sa artista, hindi naman lahat ng tao natutuwa sa'yo o nagugustuhan mo ang ginagawa mo. Natural lang yun. Ang importante kasi, yung tiwala. Yun ang pinakamahirap sa isang politiko, yung makuha yung tiwala ng tao. So nakita mo naman, in spite of all the challenges, all of the negative comments na nakukuha ni Utol Robin, ng number 1 pa sa senatorial survey. So maliwanag na yung tiwala ng mga Pilipino, kahit basagin mo, kahit siraan mo, kapag ang tiwala ng Pilipino nakuha mo, alam ng Diyos na kung ano yung nasa puso mo, nababasa niya yun. So kung ano man ang negative na comments na nakukuha niya, lalo pa siyang nabe-bless. Kaya nagulat ako na in spite of all the negative na mga write-up kay Robin, nakita mo naman, number 1 ang survey niya, number 2 sa vice presidential. Tsaka yung survey niya mataas. Ang numbers are so high na alam mo na nandun yung tiwala. Ano pinakamasakit na narinig mo na sinabi ni Robin? Ako, nasasaktan ako doon sa sinasabi na bobo. I hate that word. Kumbaga, lahat naman ng tao, wala namang bobong tao. Tsaka parang very insulting, parang sa mga bashers, parang wag naman tayong umabot sa ganung kababa. Itaas naman natin ang quality ng pagsasalita natin. Yung mga pinag-aralan naman ng mga Pilipino, wag, mas madaling mag-criticize sa more mas tame na paraan, hindi kailangan yung ganong words. Actually, hindi lang sa bashers nasasaktan si Robin. Parang recently may naging statement si Telfay noon na dun siya mas na-hurt dun sa parang pinalalabas na siyang Kahit si Angel Locsin nag-comment din. Yeah, mali. Hindi maganda. Tsaka I'm sure yung mga comments ng mga tao na yan, tandaan nyo to, babalik sa inyo yan. God will prove you wrong. Sa pagkakilala mo kay Robin, sabi niya kasi ayaw niya na sa politika pero lumalabas pa rin yung pangalan niya na possible next president of the Philippines. No. I want him to run as a senator again. Kasi number 1, magaling na siya sa paggawa ng batas. Magaling na siya sa legislative work. So, i-perfect na lang niya yun. Tsaka less challenges pag senatorial. Less challenges, less gastos. Kasi nasa number 1 position ka na Pag tumakbo si Robin, pinakamababang makukuha ng top 3. Kahit siraan yun. Top 3, top 4. Yun ang Pero sa survey, kahit na today ang election, number 1 si Robin Padilla. Sir Dennis, Yes. ano ka ang apugin sa Robin kay Senator Robin? Yes. Meron ka ng sariling laban. Well, gano'n naman talaga dahil siyempre habang tumatawid ka sa mga pagsubok, kailangan tawiran mo lang siya with dignity, tawiran mo lang siya ng buong tapang, at sigurado ako na nababasa naman ng Panginoon kung ano laman ng puso mo Alam ng Panginoon kung nagsisinungaling ka, alam ng Panginoon kung saan papunta ang isip mo. So, waiting lang ako kung ano yung magiging result sa mga challenges na yan. Alam ko na ba na hindi na yung apelido mo yung ginagamit ng mga bata? Oo, kasi adults sila All of them are adults. They can decide. Sabi ko nga, sa magulang, kapag masaya ang anak niya, kung ano man yung decision na yon, pag masaya ang anak, automatic yun, nagiging masaya ang magulang. Nakipag-usap na ba kayo? Nakipag-usap na? Kasi sabi mo, gusto mo makausap man na. Hindi pa. I hope before September kasi yung na-postpone namin hearing, last June yata, tapos ng September. So, I'm still praying na sana before September, makausap man lang kami. Pero Sir Dennis, ano na mas comment? Hindi kayo nagtatampo. Hindi na. Hindi na. Wala na yan. Kasi, acceptance ba? Acceptance. Ano na lang po comment mo sa mga sinasabing ginagamit mo na lang na yung mga bata para mapansin ka ng tao? Respeto na lang natin yung mga negative or positive opinion, respect their opinion.
Ganun tayo, Pilipino tayo. Nagbibigayan tayo ng respeto sa bawat opinion ng bawat isa. Ganun tayo mga Pinoy. So, sir, Hindi, kasi unang-una na, mga adults na yung mga bata. Adults na sila. Alam na nila yon. Alam na nila kung anong dapat gawin. Kaya mas nadalian ako matanggap kasi nga alam ko na dati kasi underage eh. 2017 ba yun o 2018? Siyempre mga underage na sila eh. Pero ngayon dahil adults na sila, mas madali na sila makapag-decide. So with that, happy ako for them. so hindi Happy ka na ako. yung parang nagpaparinig sa social media, wala na. Wala. Wala nang Never naman ako nagpaparinig sa social media eh. Hindi nagpo-post ka. Kaya pa nagpo-post naman ako, ano ba yung post ko? Happy birthday, Okay. Merry Christmas, Happy Valentine's. Sir, nasasaktan ka pa sa bashing, sir? Dati, pero ngayon hindi na, pinagtatawanan ko na lang. Kasi sumasagot ka pa dati. Dati, pumapatol ako dati. Pero wala, nakakapagod sa kasayang ang loob. Then, kayo ba ni Marjorie, nagkausap na ulit? Nagkausap na kayo ni Marjorie? Hindi na. Tagal nang hindi. Wala kang effort na parang sa kanya muna sana ayusin bago sa mga anak. Baka sakaling makatulong siya para maging bridge. Ay, hindi ako makakapag-comment doon sa tinatanong ko. Kaya nag-comment doon. Wala bang pwede maging tulay? Halimbawa si Claudine na rarampa ngayon, di ba? Ako na. Abangan natin. Baka bukas, or 2 days from now, or a week, or a year. Basta, ano lang, basta ako, ang dasal ko lang, mag-ausap kami. Nagkausap na kayo ni Danny, sir? Hindi pa rin. Kumusta ka na bilang isang tatay? Marami kang pinagdaanan pero ngayon parang sinasabing nanahimik ka na. Dito tayo. Ayan na. Hindi, okay naman dahil Orly, kilala mo naman tayo. Mga old school tayo. Kung may pagsubok na mabigat, bumabangon tayo. Paulit-ulit. Kahit na marami pagsubok, bangon na ulit. Tapos, look at the brighter side of life. Laging ganun tayo. Tinanggal na yung pang-apelido mo, tinanggal na yung ba ang pagiging tatay mo? Hindi naman mawawala yun. Hindi naman mawawala yun. Kaya nga sabi ko, with or without the family name, I'm happy for my children. Kumusta na kayo ni Marjorie? Hindi na kami nagkakausap. Hindi kami nagkakausap na matagal na, years na. Wala kang balak siyang kausapin o wala lang talaga? Bahala na. Abangan na lang natin kung anong magaganap sa mga darating na araw. Hindi ko alam. I miss you all and I hope one day makapag-dinner tayo or lunch. Kahit 1 hour lang or 2 hours na makapagkwentuhan lang tayo. So wala nang bigat sa dibdib, sir? Wala na. Okay, anong pakiramdam mo na parang pinalalabas ka na masamang isang ama, hindi magandang ama, na Mas importante yung opinion ng mga taong malapit sa akin. Mga taong mas nakakakilala sa akin. Orly, kilala mo ako. So, mas importante sa akin yun. Mas importante yung sasabihin ng mga taong nakakakilala sa tunay na nararamdaman. ang pananahimik mo ba ngayon ay nangangahulugan ng pagkatalo mo o ang pananahimik mo ngayon ay pagbibigay sa kanila ng space? Hindi, ang pananahimik ko ay pagbibigay ng peace para sa lahat. Sa lahat. Sa kabilang side, sa amin, yung tahimik na buhay. Peace of mind, sir. Ganon, ganon. Ang pagtanggap mo ba yung kalaya mo sa mga anak? Ang pagtanggap mo, No. yung kalaya mo sa kanila? Hindi, ibig sabihin na nire-respeto mo yung desisyon nila. Kasi adults na sila. Ato lang na ano ka, ano ang pakiramdam mo na parang lahat ng pinaghirapan mo ng bata pa sila, para bang sinasabi na wala lang lahat yun? Bali wala lahat. Ganun talaga. You have to accept whether it's good or bad. Tapos, look forward na lang na balang araw, baka magbigyan ng chance para makapag-uusap muli. May pagkukulang ka ba sa kanila? Prangkahan, diretsahan? Oo, marami rin. And kung mag-uusap man, huwag na yun ang pag-usapan. Ang pag-usapan na lang namin kung ano pa ba yung mga pwede namin gawin sa future. Financial, di ba? Hindi ka nila napakinabangan during that time na parang naging pabayang ama ka. Ito ay diretsahan. Hindi naman. Alam naman ng Diyos yan. Single ka ba ngayon, sir? Hindi, may girlfriend ako. Meron ka ngayon. Happy puso. Okay.
Kailan mo Thank ulit you. nakita yung mga anak mo? Kailan ba last? April last year. I think that was a month before the wedding or mga 3 weeks before the wedding. Maiba naman ako, ano masasabi mo na iniintriga yung kaibigan mo na si Robin Padilla? Natural lang yun kasi politiko eh. Sa artista nga, mas maraming intriga eh. Ang importante kung ano yung laman ng puso ni Robin. Na mas alam naman ng maraming tao na marami talaga siyang pagmamahal, lalo na sa kapwa Pilipino. Ikaw po yung tipo. Yung kanyang pagmamalasakit sa pagmamahal sa Pilipino, kahit nung hindi pa siya hindi pa siya politiko, gano'n na siya. Kilala mo naman si Mo. Oo. Morley naman, bata pa kami nila Robin, kilala mo na kami. Pero totoo ba na may mga friends nang bumitaw kay Robin? Meron siguro dahil siyempre, iba-ibang partido na. Ganon talaga eh. Natural lang yun. Bilang kaibigan, Pero alam mo, at the end of the day, magkaibigan pa rin kayo. Ganon yun. bilang kaibigan, nasasakta ka ba sa sinasabing bobo Sobra! raw si Sobra! Napipikon ako. Gusto ko nga sumagot eh. Robin? Okay. Ako nga inaawat nila eh. Si Robin, mas peaceful pa nga yun eh. Ako mas napipikon nga ako dahil kilala ko yung tao. Galing ka sa politika at nasa politika si Robin Yeah. Padilla ngayon. Yes, 9 years din akong city councilor ng Caloocan, di ba? Ano mensahe mo kay Angel? Yun. Angel, Maxine. ano Na ba? nagsalita nga ng sama ng loob niya kay Robin. Respetuhin na lang natin kasi opinion niya yun eh. Bawat Pilipino, kailangan irespeto natin ang kanya-kanyang mga opinion. Ganyan tayo mga Pinoy. Kaya nga ano tayo eh, maganda yung freedom, sense of freedom natin sa Pilipinas. At ano yon, blessing para sa bansa natin yun. Na you can give your opinion, whether positive or negative. Hindi ka ba natatakot for Robin na iniisa-isa na yung minority group? Na baka sa one of these days, siya ang isunod na ikulong? Well, abangan natin ang mga pangyayari itong dadating na mga araw. Alright? Ay, last ako. Yeah. May mensahe ka ba dito kay Danica na talagang Sino? Yung anak ko si Danny. Oh, May mensahe ka ba sa kanya? May gusto mo sabihin ba? well, sana magkausap pa rin kami sa mga darating na mga araw. Sana magkaroon kami ng chance na, alam ba, yung heart to heart. Si Julia. Ganun din. Sana magkaroon kami ng chance na magkausap-usap. Iba yung personal kayong magkausap ulit. Kung bibigyan ka ng pagkakataon, mabigyan ka ng pagkakataon na ayusin yung mga naging pagkakamali mo sa pamilya mo, ano kaya yung unang aayusin? Well, wala na. Ayoko nang pag-usapan nyo kasi we have to move forward.